Hello po mga kapatid, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, anumang oras po na nakakarating at makakarating sa inyo pong mga lugar. Ito pong video po na ito. Muli po mga kapatid, pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyo pong lahat mga kapatid, sa lahat ng panig ng mundo at sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Day off ko po kasi ngayon mga kapatid, bigla ang day off lang. Akala ko nga po wala po akong day off this week. Tapos kagabi, biglang sinabi nung head chef namin, oh, tomorrow you take your day off. Siguro nakita nung boss namin sa camera, halos lahat ako yung gumagalaw. Sabi ko kasi ayoko nang nakatunganga. Pagka walang orders, gusto ko gumagalaw ako. Gumagalaw ako ng gumagalaw para hindi ako antukin. Ayun. So lahat ng section sa kusina, tinutulungan ko. May kausap kasi akong kapatid. Nasaan ka ba? Sabi ko magano kami. Mag-live kami. Ayun. Taga ano ito taga Macau itong kapatid na ito. Nadistino po kasi ako sa lokal ng Macau, kaya mahal ako ng mga kapatid doon, lalo na yung mga matatandang mga kapatid doon, mga unang mga kapatid. Kagaya ni Brad B, ni Brad Dan, ni Mami Ems. Yan ako. Hindi, ayun. Sister. Ading na. Itong sister, sino ba tong sister na to? Sabi niya, Brad, pwede na po ako ngayon. Sabi ko maliligo lang ako. Kaya tapos naligo ako, yung labahan ko nakasalang pa. Dito na. Ayan, ano ka na? Akyat ka na, sis, ading na kita. Accept mo po yung sinend kong invitation para maka-join ka dito sa live. Ayan, si Sister Eugenia P. Sara. Ano to? Si Sis Tata. Ano to? Famously known sa pangalang Tata. Ayan. Mabait itong kapatid na to. Hindi ito sakit ng ulo sa lokal ng Macau. Paano ba? Meron ka makikitang number 1 sa screen, pindutin mo yon, ma-accept mo na. Yan. Ulitin ko po ha. Yan. Add. Yan. Meron kang makikitang notification dyan, i-accept mo lang yung notification. Sis Tata. Dinig nyo po yung washing machine. Ayun. Approve. Saan banda? Ayun, nakita mo na ba? Saglit lang ha. Bring them on video. Okay. Adding ka na, sis Tata. Nakita mo? Hello po, sis Tata. Adding ka na. Hindi kasi hindi ang ingay ng washing machine. Wala akong makita. Okay, saglit lang ha. Ayan. Adding. Makikita mo, sa screen mo merong one na Oo, ayun. Well, click mo lang, sabi ni Lola Cute. Si Lola Cute. Nakasama din namin ito sa Macau. Click tap to join lang. Hindi mo kasi siya kamukha, Lola Cute na Ikaw na lang ang
Ikaw na lang ang mag-ano sa akin, mag-invite. Mag-send ng request. Yun po mga kapatid, ah, habang hinihintay natin si Sistata, ikaw ang mag-request sa Sistata. Yan, sige. Tugtog lang tayo habang ano. Sistata, hello. Join lang natin si Sistata. Click tap to join. Diyan, ayan, sa gitna. Sabi. Pasensya na po ha, hindi mga tegi kasi itong mga ano, kapatid na nalilito siya. Natataranta yata siya. Si Stata. Add kita ha. Yan, add kita, meron kang makikitang ano dyan, notification dyan sa screen mo. Pag ano, i-click mo lang yon. Nakachempo din ng live bro, sabi ni Sister Dolor Geka. Sabi ni Pot Jupot, si ano, na-send na ako request, bro. Wala mang request eh, na ano, na joining. Adding ka na, i-accept mo na lang. Naku, itong kapatid na ito, ano ito, isa sa mga matitinong kapatid sa ano, sa Macau. Nangingi po ng washing machine namin, no, parang helicopter. Shout out sis Dolor Geka, ikaw na mag-join. Ito si sis Dolor din, ano, nag-chat sa akin nung isang gabi, sabi niya, ito bro, ano, inaano na po kami ngayon, inuusig na po kami ngayon. Ako, as much as possible, ayoko pong magpaakyat ng ano, ng kapatid sa Pilipinas, pasensya na po ha. Kailangan ko lang po kayong protektahan kasi baka po anuhin po kayo, pigatiin po kayo o kaya perwisyuin po kayo. Mga kapatid na nasa Pilipinas, ano, as much as possible, kung po pwede, wag po kayong magla-like, magre-react, magko-comment sa mga post ko, mga kapatid. Kasi baka perwisyuhin po kayo. Walang lumalabas. Wala daw lumalabas. Natataranta ka lang si Tata. Magugulat si Ramis Naral at saka si ano. Ayun! Hello, si Tata. Hello. Hello, Nagugulat si yung pa. Tata. Iano mo, Hello. ibaba ano, yung ibaligtad mo yung ano, yung phone para hindi makita yung baliktad Kikita mo. eh. Baliktad mo, i-flip mo. Flip. Itumba mo. Tumba. Ay, kikita. Iganyan mo, itumba mo yung phone mo. Para wala ka ng screen, boses na lang. Ganyan. Tumba. Para itumba mo, tumba. Tumba ganito, nakadapa. Idapa mo yung Ganon. O, sige. ayan, ganyan na lang. Mahina. Hindi, Teka narinig lang ko. Iano mo yung ano, yung volume. Hinaan mo, tas lakasan mo. Okay na yan. Ayan. Okay na? Okay na yan. Parang narinig ko yan. Okay na to. Yung sikat na... Nagising yung alaga. Nagising ba? Dumilat ng mata. Dumilat ang mata. Para palang manok, no? Ayan po. Ito, sige.
Magsasalita lang ako, hinaan mo na lang yung ano, yung boses, para yung saktong naririnig lang. Ito po si Tata, mga kapatid. Hello sa lahat ng mga kapatid dyan sa lokal ng Hong Kong at Macau. Hindi po pwedeng hindi ninyo kilala ito. Itong kapatid na si Tata, matinong kapatid ito. Hindi nyo po pwedeng sabihin na masamang babae ito. Hindi ito kagaya ni Arlene Rason na pokpok at japayuki. Biruin mo Daniel Rason, may asawa itong si Arlene Rason kinuha mo? Yan ba'y mapapasinungalingan mo pa, Daniel Rason? Hindi na, nakasulat na yan sa istorya ng iglesia ninyo. Nakakahiya, di ba? Kagaya ng ikinahihiya mo na tiyuhin mong si Brother Eli Soriano. Bakit mo siya ikinakahiya? Hindi ba siya ang nagbigay ng pangalan mo? Di ba, Sis Tata? Kumusta ka po dyan? Okay naman. Oh, hindi ka pa ba inuusig dyan? Binlock na ako ng mga ilang kapatid sa Macau. Shout out pala sa nang block sa akin dyan. Binlock ka na. Ganyan yung ano, yung turo ni Daniel Rason, no? Tapos sasabihin niya, wala daw pilitan sa iglesia. Walang pilitan, pero... May nagsabi pa nga sa akin, sa ginagawa ko daw, may balik daw yun. Naku. Hindi po totoo yang may balik-balik na yan. Anong balik? Anong ibabalik? Hindi ba kung totoo man yung balik-balik na yan, dapat ipapanalangin mo nga yung sa iyo umuusig, sabi ni Kristo eh. Ang dapat gawin ninyo, ibalik ninyo yung mga inabuloy namin. Yun nga po ang sabi ko. Sabi ko, dapat. Yung balik-balik. Oo. Sabi ko, yan ba yung pag-ibig na tinuturo nyo? Tinuturo ng puno nyo na may balik sa akin? Parang sinasabi niya na makakarma daw ako. Ganun nga. Gusto kasi nila, pagka umalis, lahat ng mga umaalis, karmahin. Hindi ba dapat, sabi sa Biblia, yung iyong kaaway, ipapanalangin mo. Pag nagutom, pakakainin mo pa nga eh. Wala eh. Iba nga po yung iniisip nila kasi pagka umalis ka, nagiging masama ka na. Ayun. Yun yung gusto kong tumbukin, Sis Tata, at itanong sa'yo. Ilang buwan ka na ba or gaano ka nakatagal na nag-exit sa MCGI ni Daniel Rason? 3 months. 3 months na. Ano namang nagbigay ng sa'yo? Dahilan ba para umalis ka? Hindi kasi matagal na akong yung nagdududa simula nung kay Ulysses na 'di ba may paulit-ulit na rin siya napaksa noon tapos parati din siya nung nagpaparinig. Oo. Doon pa lang ako sa Macau noon, tinatamad na ako. Dadating na ako si Brad Eli, no? Panalangin na eh. Patay na si Brad Eli, no? Oo, nung simula, nung namatay nung una, medyo maganda yung mga paksa. Pero katagalan, iba na eh. Oo, iba na. Nung bang kahit nung, di ba, nagkita pa tayo sa Macau. Oo, wala lang akong makausap na, kasi nag-o-observe ako, parang lahat kasi, mga dilulo. Huling kita Kaya natin, di ba, nung nung nagpunta ako kila Mami Ems? O, di ba, nagkita tayo doon. Oo. Ayun, mahal ako nung mag-asawa na yun. Hindi man ako makapagsalita. Tapos, hindi rin ako makapag-open up sa'yo kasi alam ko, kasama-kasama kanila. Oo, alam mo, panatiko ako at saka yes. sa Royal Family. Di ba noon, bago pa ako dyan sa Macau,
tonto ako sa iyo kasi ikaw yung manggagawang nakilala ko na hindi namimili ng kinakausap. Kasi ang dami ko ring na-encounter na manggagawa. Parang pagtingin nila parang mahirap. Parang wala lang. Parang ganun. Mm, Didma-didma lang. deadma lang. Ayun. Meron nga yun si ano, yung si Rino. Kilala mo yun, di ba? Oo, Na tumaas na ang ranggo. Rino Gingab. Mm. Na-assign yan sa lokal ng Almansa that Mm, time. mm. Ano yan siya? Ah, dis district serban yata Tom, nung Tom panahon na yun. Servant. Tom Servant Ah, siguro. sa South. Dito Oo, sa South. district. Na-assign yan siya. Kabatch ko yun nung Tapos, i-split kami for regular. Hindi niya alam, regular na ako noon. oh, ano siya? Hindi, nagtaka nga ako bakit yan na-promote eh. Hindi siya welcoming, lalo na sa mga mahihirap na kapatid. Mm. Marami dyan na manggagawa, pagka mahirap yung kapatid. Dinededma lang nila, ini-chipwera nila. Naaawa lang ako doon sa kapatid na nagkonsulta sa kanya. Mm. Hindi ko na lang i-elaborate kasi mahirap na makilala yun eh. Mm. Mahirap na May mayroon tatanong siyang ako, Sis Tata, anong year ka na bautismuhan? 2006, February 2006. 10, Mm-mm. 2006 2006. ako nasa Macau yata. Ay, hindi, 2016. Nung sa Macau ako, 2015. 2015. Yun yung dun sa Red Market, dun sa taas ng 24K. Opo. Yung Opo, may 'di ba kayo yung nagsundo sa akin? oo nga. Oo nga. Naalala mo? Oo, naalala ko na. Kasi po sa Macau, mga kapatid na mga nanonood, para sa kaalaman nyo, pagka meron pong information na kapatid na padating sa sinusundo namin. Yun. Ewan ko ba, to be fair naman, noon mabait naman si Ramis, di ba? Si Tata. Oo, mabait siya that time. Parang Pero dumaan yung sa butas ng ilong mo, ah. Dahil si Tata. mahina, hindi ko marinig masyado. Hindi mo marinig masyado. Ayun. I-ano nyo lang po, doon sa volume, lakasan yung konti. Ayan. Sige nga. Ayan. Dito naman kasi sa monitor, dinig na dinig, malakas ka. Ayun. Masaya naman tayo noon, di ba, Sis Tata? Saan kwarto ka ba nakatuloy noon? Kay Kadyo? Opo, kila Kadyo. Oo. Kila Kadyo. Ako noon, yun yung lokal na maraming surot, no? Yes. Ang daming suro. Hindi tayo nakakatulog sa sobrang daming surot. Ano kaya to? Mahina eh. Nilakasan ko na yung volume. Hinaan nyo po muna, tapos lakasan nyo. Hinaan nyo po muna yung volume, tapos lakasan. Ayan. Yan, okay na po? Medyo. Ayan, sige lang, Sis Tata. Malakas naman sa sa akin yung dating. Ayun, Sis Tata. Ngayon, sa Macau kasi, merong mga nagtitimbre sa akin, hindi nila alam na maraming nagtitimbre sa akin, maraming closet. Diyan sa lokal ng Macau. Meron doon, kaso lang, takot sila. Kasi gagambalain sila eh.
Oo, gagambalain sila. Meron pa nga ako si Tata na kachat Yung kanina. iba naman, saan daw sila pupunta kung aalis? Mm. Yung kasi yung yung kasi yung sinisiksik, itinatanim sa ulo ng mga members ng mga kapatid. Yung sa kayo pupunta, kung aalis kayo dito, abay, tinatarantado nyo na kami. Hindi pa ba kami aalis? Yun kasi ang iniisip nila kasi wala na daw iba na nagtuturo ng maayos na sa Biblia. Sabi ko noon yun. Ngayon, saan ba ang maayos dyan? Na paulit-ulit na lang. Paulit-ulit. Tapos paulit-ulit na nga, hindi pa ina-apply. Hindi ba dapat mas lalo Correct. i-apply yon? Kasi inuulit-ulit eh. Tapos ultimo nga po, Brad, yung Oo. bunso ko na naanib last year. Oo. Nahalata niya kaya sabay kami umalis. Hindi salamat sa Diyos na nagkabahabahagi yung pamilya ninyo. Yung asawa ko na lang ang panati ko. Hinayaan ko na kasi hindi naman siya yung group servant siya, pero dahil sa trabaho, hindi siya yung active sa pagdalo. Mabubuksan din yung yung isip nun. May awa ang Diyos. Tapos yung pamangkin ko rin sa Zamboanga. Sabi niya, "Ate, bakit yung Pilipino panay hingi ng pera?" Sabi ko, ganun talaga. Kasi yung abuloy naman, hindi nila ginagamit dyan sa Philippine Loop na yan eh. Kumbaga ang gumagastos yan, yung mga kapatid pa rin. Mga kapatid ang gumagastos. Sabi niya, puro na lang daw pera. May ganito na ambagan, may ganito. Sabi ko, umalis ka na dyan. Di umalis na. Ang inaalala niya kasi yung kapatid ko. Tapos, yung isa pa niyang kapatid. Marami po kayong kapatid sa sa iglesia, pamilya nyo? Opo, yung mga naakay ko noon. Makikita po nila ngayon na nag-exit na po kayo, hari nawa, aawaan sila ng Panginoon na mabuksan din ang isip para makalaya na rin. Si Tata, meron akong gustong itanong sa'yo na sinabi mo na ang sinasabi nilang pinapanakot nila pagka lumabas ka, nag-exit ka, mapapasama ka na, magbababoy ka na, etc. Ikaw ba, si Tata, tatanungin kita, based sa experience mo, napasama ka ba? Hindi. Ganun pa rin. Ayan, kung paano ko nakita si Tata noong magkasama kami sa Macau, ganyan din siya, alam mo na yung masama at mabuti, bakit pupunta ka sa masama? Hindi porket umalis ka dyan sa MCGI, mapasama ka na. Nung umalis ako, nung nag-decide ako na umalis, gumaan pa yung kalooban ko kasi nung nandun pa ako sa MCGI, parang ang bigat-bigat. Totoo yan. Parang mayroong nagbubulong sa'yo, manatili ka dyan, huwag ka lumaban sa aral, mayroong naman umalis ka na dyan, hindi na yan tama, ang tagal ko yung tiniis. Pareho tayo, ganyan din yung naglalaban sa isip ko tsaka sa puso ko. Oo, ang dami. Yung, alam mo yung, masama ba yung iniisip ko na parang, alam mo yung Brad, yung hindi mo na naintindihan yung paksa dahil inaantok ka. Sabi ko, hindi ko to naramdaman nung si Brad Kelly pa. Kumbaga, kahit late na matapos yung paksa, nag-i-enjoy ka. Pero nung kay
Daniel Rason, ewan ko ba? O yan. O yan, Daniel Rason ha. Maraming dismayado sa'yo. O, tapos yung Meron nila... kahit po dito sa lokal na kung saan ako nabautismuhan, kung saan ako nagpadoktrina. Hmm. Meron na ring umalis na mga mag-asawa Hmm. na Naku, mas marami. nauna pa sa akin. Sabi niya, sis, 1 year na kami mahigit lumayas dyan sa MCGI dahil iba na. Mhm. Hindi na kami nag-i-enjoy tapos puro pera na lang, puro pera. Tapos Mhm. yun nga yung unang-una na nainis sila, yung sabi ni Daniel Rason na yung pinag-abuloy ba ninyo, kaya bang magpatayo ng isang poste man lang? Doon talaga sila na naulaga. Sabi nila, ba't ganun? Hmm. Yung mga yun, yung mag-asawa na yun, pag nagbigay, hindi, hindi lang, alam mo yun. Mhm. Sabi niya, sis, bago lang kami kasi naanib sila parang 2019 o 20. Mhm. Mapera yung mga yun. Mhm. Ang asawa nun si Man, sabi nga niya, pagkababa ni Brad sa barko, nakalaan na yung, alam mo na, yung mga para saan. Para sa gawain daw. Tapos sasabihin lang na, sabi nga niya, siguro naman, isang poste na yung naiambag namin dyan. Eh baka hindi lang po isang poste ang naiambag po Siguro, nila. marami na din yun sa tsaka napansin ko noon, kukunti na. Kukunti ng dumadalo. Sa Macau din, kokonti na lang din ang dumadalo tsaka nag-aabuloy. Oh, yun din yung nabalitaan ko. Hmm. Tapos, Biruin mo ang mga... meron doon mag-asawa na dadalo lang pagka dinalaw. After nun, hindi na naman dadalo. Oh. Kilala ko yun. Alam naman nila yan eh. Alam na nila yan. Ano lang, ang nasa utak lang kasi nila, pag umalis sila, wala nga daw silang mapuntahan, wala na silang kaibigan na tagalabas. Yun ang worry nila. Mm. Ano yung masasabi mo, sis Tata? Sis Tata po kasi ang ang nickname po ni sis Eugenia sa kilala po siya sa tawag na sis Tata, mga kapatid. Ano ang may papayo mo mga sis Tata sa mga kapatid na closet at saka sa mga kapatid na panatiko na ano yung message mo sa kanila? Lakasan nila ng loob nila. Kasi kung gusto nilang lumabas, kung hindi na sila masaya, lakasan nila yung loob nila kasi alam mo yung hirap na may naglalaban sa isip mo, puso mo. Hindi, sobrang stress. Ganun ang naramdaman ko eh. Totoo. Kasi ang dami nang nagpapatotoo eh. Kita naman din nila mismo. Yung awitan noon na mag-i-enjoy ka, aawit ng 1 oras. Ngayon, mabubuisit ka, puro na lang puro bati ng ganito. Yung binabati nila, nasa tabi lang naman nila. Parang nagagaguhan na lang eh. Parang nagagaguhan na lang. Diba, binabatay ko yung asawa kong ganito, ganyan. Nandyan lang naman din, kasama-kasama nila. Ano yun? Kaya nga. Tapos recap dito, recap doon pagdating kay Brad Daniel. Di recap lang din yun kasi inulit lang naman din niya. Merong comment si Paricoy K. Ocampo ng
Canada. Sabi niya, hello, pare Koy. Totoo po yung pakiramdam, ang bigat ng buhay ko nung member pa ako sa MCGI. Pero nung nakalaya na ako o umalis na ako sa MCGI scared, sobrang iba na yung pakiramdam ko. Naramdaman ko yung kalayaan sa lahat, lalo na sa oras. Yun. Yun, tingnan mo si Tata, ang daming nakarelate Totoo sa'yo. yun. Alam mo yung makalabas ka na doon, yung pahinga mo, Lalo na yung si may time na Tata, ako sa, may wow, time na ako sa anak mahirap. ko. Hmm. Di ba si Tata, lalo na dyan sa Macau, biro mo, isang araw lang ang day Ay off mo, naku, nakakapagod talaga yung sobra, Brad. Yung, mauubos yung day off mo sa wala. Hindi. pag-nap. Ito sasabihin ko sa iyo, Brad, ha. Hmm. Dumating ako ng Macau 2015. Isang Hmm. beses lang ako nakaikot sa Venetian. Hindi na Ganun. talaga naulit yun dahil Eh ako, walang time. ako si Tata, kahit nakapikit ako, kaya kitang itur sa Macau. Kainis. Sabi ko nga nung mag-forward na ako, sabi ko, ano ba yan? Hindi ko man lang naapakan ulit yung Venetian at saka yung, basta yung lahat na ano na doon sa Macau. Isang Hmm. beses lang talaga. Hmm. Kasi nauubos yung pupunta ka sa lokal. Day off mo, the whole day kang mag-viewing. Hmm. Tapos, pag maggala ka pa, itong manggagawa dyan sa lokal, kailangan mo pang magpaalam kung saan ka pupunta. Hmm. Pag nalaman na may desisyon ka, nagagalit, hindi Hmm. daw nagpapasakop. Biruin mo, sabi niya sa akin, kasi nga, yung time na yon, di ba, pinasa ko sa iyo yung conversation namin. Yung Oo. time na yon, may ano, event doon sa Haksa. Hmm. Siyempre, yung mga nakasama ko, mga bagong kapatid, so ako yung pinakamatanda. Itong bagong kapatid, matagal na sa lokal, sabi niya, bago tayo pumunta doon sa event, please, igala kita doon. So, di ba may tulay doon, Hmm. Haksa, aakyat ka. Sabi Oo. ko, sige, sige. 3 years na ako dyan, di ako nakaakyat dyan. Sa yun na yung kasunduan namin. Maaga kami doon kasi doon sa event place, 11 a.m. pa. Ito Hmm. naman ka-excited ko, hindi, nag-selfie-selfie, pino sa Facebook, ayun, napagalitan. Hindi daw nagpasakop. Ang sabi sa akin, buti sana kung hindi mga kapatid yan kasama mo, wala akong pakialam. Di wow. Sabi Grabe. ba naman, kung madisgrasya daw kami, kaya ko ba daw sagutin yung mga kasama ko? Sabi niya, parang hindi daw ako nag-iisip. Ako pa naman daw yung pinakamatanda kapatid. Hmm. Hindi siya nakikinig. Papasahan ka pa ng mga talata. Hindi na ako nag-reply. Kasi wala kang panalo eh. Si Estela, ganyan din naman ang sinasabi niya sa akin. Buisit na buisit siya kay Ramis, tsaka kay Resty Oo, Reyes. kasi kasama namin silang mag-asawa noon, Brad. Nabasa nila kung ano yung mini-message ni Rami sa akin. Umiyak kaya Hmm. ako noon kasi masakit yun. Paano na lang kung ang kasama ko naman siya, kamag-anak ko, hindi wala siyang pakialam dahil ang kamag-anak ko, hindi, hindi kapatid. Hmm. Di ba? Hmm. Masakit sa akin yun. Alam mo bang, patawarin ako ng Diyos noong time na yun. Siyempre, tao lang tayo, sasama ang loob. After Hmm. no, kasi nga naglipat doon sa lokal ng Patani, nag-aayos pa. Mga Hmm. 1 week after noon, nagsalita sa pulpito na muntik nang mabali yung binti niya dahil nadaganan ng hardy plates. Di ba yung hardy plates, mabigat yun? Oo. Nung nagsalita siya ng gano'n, sabi ko, yan, kinarma. Ayun, palo Yun ng Diyos talaga na, yun. yun talaga na naisip sa isip ko, sabi ko, wala, tao lang ako. Hmm. Sumama ang loob ko doon sa mga sinasabi niya. Ayan. Pagka sa kanila nangyayari yun, ano daw, disgrasya lang.
Pagka sa iba, ano Pagka yan, sa palo. amin, kung sa amin ngayon nangyari, ayun, ano, palo. Oo, palo. Ang sasabihin, matigas ang ulo, hindi nagpapaalam. Ganun ang sasabihin nila. Hmm. Marami yung message niya yung ngayon, marami nakakita kasi meron pa yung mag-asawa sila ni Sis Mapi. Kilala mo, di ba? Oo, si Smaffy. Sis Mapi Bradboy. Oo. Kasama namin noon. Tsaka yung mag-asawang Bider. Naalala mo? Hmm. Mabait yun, si Smaffy tsaka si Bad Boy. Oo. Yun na nakasaksi sila sa na, alam nila yun. Kasi kasama-kasama ko sila noong time na yun. Hmm. Todo ano sila sa nung doon na sa event place, may pag-game sila. Hindi ako sumali. Kasi hindi ako ipokrita na meron na kayong anuhan, andun ka pa rin. Hindi ako sumali sa pag-game nila. So, alam na niya. Hmm. Nung time na yun, naglaylo din siya sa akin. Oo. Naglaylo siya. Hindi ko alam kung sino nag-report kasi yung si Ramis, hindi ko siya friend sa Facebook. Yung asawa lang niya. Hmm. Malaman. Yung asawa niya yung mahilig kasing magsumbong kaya naku, ang dami kong kilalang mga kapatid dyan sa Macau na inis kay Tay at saka kay Ramis. Chismosa eh. Oo, number 1 chismosa. Chismosa yun eh. Ito namang si Lahat Ramis. lahat na lang na ano, ewan, pinupulot mo, tumitchismis. At ito namang si Ramis Naral, na district servant, nakikinig. Kaya talagang ang babae, pwede kang iligaw. Kagaya siya ni Daniel Rason at saka ni Arlene Rason. Ganyan yung nangyayari ngayon. Kaya ang nagpapatakbo ngayon sa MCGI, hindi si Daniel Rason, puppet lang yan. Ang nagpapatakbo yan, unang-una yung nanay at saka yung asawa niyang Japayuki na segunda, tercera, kwartera, quintera, kung ano-ano pang tera-tera. Gamit na gamit. Balita ko nga, may target sila ngayon coming na SPDB na 15 PMAP para daw sa pre-store. Hindi na nila maihit ang target na yan. Wala na yan. Hindi na nila mahihit yung mga target nila sa lahat ng mga lokal sa buong mundo. Sa Singapore nga lang, nakita mo yung post ko, si Tata, sa Singapore, kasi madalas pumapasyal sa Singapore, kaya alam ko yung attendance ng lokal ng Singapore. Hindi ganyan kakonti. Naku, ang konti. Kanina may nag-message na naman sa akin. Marami na talagang closet. Ayaw nang dumalo. Kasi wala namang bitamina na. May iinis ka pa. Ang dami-daming patutsada, ang daming kwento kutsero. Tapos nakakita natawa ako nung sabi ni Daniel Rason na ikaw ba naman mamimintas? Mukha daw palakang hindi ko masabi na siya. Sa kanya nga yun pinatungkol. Parang kinikwento niya na nasa iba na namimintas. Tawa ko ng tawa kasi sabi ko, pati ba naman yun, babanggitin niya doon, hindi na lang siya magpapaksa. lahat na pinuntas mo sa kanya, inano niya doon sa pulpito.
Apektado, Sabi no? ko talaga Paano to si ba Brad talaga Badong, patakap yan? tuloy. Tawa ng tawa. Ika, ang lakas mamintas na si Ganiri, mukhang palakang ano, ewan, isya kaya. Natatawa ako kasi naalala ko sa kanya mo yung sinabi eh. Ano yun? Asartalo kasi yun eh. Kaya alam kong asarin, kilalang kilala ko kasi sila, kaya alam kong asarin. Alam ko yung weakness nila, hindi ba Lisel Kapulong? Na yung mga anak mo, biruin mo yung mga anak mo, nakikipagtsuktsa na, hindi pa naman kasal? Eh di tanong mo kay Cheche, sabi ni Cheche, Lisel Kapulong, naku, sa tanda nating ito, araw at gabi magkasama yung ano, silang dalawa lang sa kwarto, eh gagawin nila, magkukutuhan. Siyempre mag-aamuyan na yon. Pag naamoy nila ang isa't isa, eh di magchuchok-tsaka na. Eh bakit? Eh, like mother, like daughter. May nabasa ako, mikos-mikos daw. Mikos-mikos ang paksa. Mekus. Oh, ano lang yan, mekus-mekus. Labo-labo na yan. Kaya nga si Brad Josel, naiinis na rin. Halatang inis na rin si Brad Josel eh. Oh, Nagugulat talaga ako dyan sa mga yan. Sasabihin na, uy, ngayon lang namin yan naintindihan, narinig. Sabi ko, gagawin ko. kasi hindi nila pwedeng sabihin na itinuro na po sa amin yan, sa atin yan ni Bradel, hindi nila pwedeng sabihin yon dahil hindi papayag si Daniel Rason. Hindi ayun na nga eh. Rason. Mawawalan sila ng ayuda. Oo, mawawalan sila ng ayuda. Eh, yun pa lang, labag na sa Biblia yon. Bakit? Bili ni Apostol San Pablo kay Timoteo na papalit sa kanya. Manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Eh, nanatili ba si Daniel Rason? Wala nga siyang pinanatilihan eh. Kaya nga lagi maririnig mo sa mga Brad Badong, bago. Yes. isa pa sa nagtagal talaga ako na kakaantay ng video na ipatugtog. Kasi yun ang pangako ni Brad Ili eh, na marami na siyang nai-record. Kaya lang, hindi niya ipi-play yon dahil galit na galit siya kay Brad Eli sa uncle niya. Bakit siya galit? Unang-una, sinisisi niya yung chewin niya kung bakit namatay si Bryce, yung paborito niyang apo, yung bibo na bata, na mukhang hapon. Oo, opo. Yun. Sinisisi niya si Brad Eli kung bakit namatay dahil mali yung naipainom na gamot. Ay, naku. Oo, tapos isa pa, ang pinakamatindi na ikinagagalit niya kay Bes, yung kung bakit siya namatay si Bes. Eh, sino ba namang hindi mandidiri nga naman? Biruin mo, nangangaral ka tapos ang cause of death mo, na cardiac arrest ka dahil sa saruy, sa sarap at aroy. Yun na nga ang biruin mo yung magpaalam na yan nga yung isa din yung sa nagtataka ako na magpaalam na magkaroon ng syuta, ganyan. Isususpindi. Yung iba naman magpaalam na mag-asawa. Pag nagpaalam ka mag-asawa, isuspindi. Pag hindi ka magpaalam, isuspindi. Saan lulugar yung mga kapatid sa ganun? Saan lulugar? Eh, daig pa nila yung mga magulang natin, di ba? Eh, pagka... Kaya nga ang dami kong kilalang mga kapatid na hindi nagpapaalam. Bigla na lang nagpapakasal, nag-aasawa. Kasi ang katwiran nila, ganun din eh. Pag nagpaalam ka, isuspindi. Pag hindi kayo magpaalam, isuspindi. Hindi wag na lang magpaalam. Sis Tata, meron akong gustong itanong sa'yo. Ako.
Sa pakikinig mo sa mga video ko, nakaramdam ka ba na pinoprovoke ko ang mga listeners ko na mapuot o magalit? Depende naman yun sa kanila, sa Correct? pag-accept nila doon sa ano. Kasi ako naman, katulad niyan mga closet, ako naman, nung napanood kita, nung una, sabi ko, meron kang, ano tawag nito? Sariling karanasan, personal. Mhm. Labas na ako doon. Oo. Ba't ako mapupuot sa'yo? Sarili mo yung karanasan. Ang Oo. sa amin, iba yung amin. Oo. Kanya-kanya tayo. O, o kanya-kanya tayo. Ang amin, iba na yung pangangaral. Yung sa'yo, iba yung mga karanasan mo. Mhm. Kasi doon ka talaga sa kanila nakatira. Yan, alam na alam mo yan. Di ba, sis Tata? Opo. Kasi nung sa Macau tayo, kahit nung bago pa tayo nagkakilala, gustong-gusto kong makinig pag nagkwento ka about kay Brad Allen noon eh. Naalala mo yung pati kami sinama nyo doon sa McDonald, yung naalala mo yung si Brad Tomas. Oo. Yun yung lagi mong kasama-kasama. Tsaka Oo. sino pa ba yung mga kapatid na lalaki na yung isa nawala na rin sa Macau eh. Yun, Si... magkayayaan kayo doon, sinasama nyo kami. Tapos wala kang ibang kinikwento kundi si Brad Ely lang. Mhm. Enjoy ako makinig noon. Eh, May, alam ko may picture pa ako noon nung nasa McDo tayo. yata, parang Meron mayroon. ako picture. Mahilig ako mag-keep ng memories Sa eh. ano pa tayo noon, sa bangke. Dun sa Oo, may sa Red Bangkit. Market. Oo, sa may Red Market. Yung sa taas. Eh, kanya-kanya tayong ano, kanya-kanya tayong yung sa'yo. Ba't naman kami mapupo? Eh, Mm, sarili mo yung karanasan. exactly. Personal mo yung karanasan sa kanila. Oo. Kumbaga, in-expose mo lang kung ano yung nakikita mo, ano yung karanasan mo. Correct. So, ayan, mga kapatid, narinig niyo po ha, na hindi ako nag insinuate ng galit. Sa akin po, nag expose ako at sinishare ko yung experiences ko and kung ano yung differences na na-observe ko. Tata, umiiyak na yung anak ay alaga mo. Sa susunod uli, Maingay na yung alaga ko. oo nga, patulugin mo na uli. Mahina pa naman yung audio mo. Mas lalo kitang hindi marinig. Nagdadaldal na siya. Patulugin muna natin yung ano ni Sis Tata. Abay muna Sis Tata. Si San... Sige po, kasi hindi na tayo magparinigan ito. Nagdadaldal na siya. Oo nga. Sige Sis Tata, sa susunod uli. At salamat sa oras na ibinigay mo kahit busy ka, alam ko. Salamat at ingatan ka lagi ng Panginoon. Okay, salamat po sa Diyos, sa time. Yan. Paakyatin naman natin ngayon si Brad Gil Arandela. Maraming gusto sabihin nito eh. Yan. Brad Gilby! Ano? In-invite mo Ayun. na naman ako. Off mo pala today. Oo, biglaan. Sinabi lang kagabi. Kamusta? Ito, yun. Na-late ka ba o naumpisan mo yung ano, yung... No, late ako. Nakita ko na lang eh. Pupunta na kasi ako sa sasakyan. Papasok ako. Ano Nakita ko na yun, lang. yung kapatid na kausap ko kanina sa live? Ka-lokal namin yun sa Macau. Si Sis. Kilala So, ni ano yan. oo, kilala yun. At saka mabait yung kapatid na yun. Oh. Hindi yung sakit ng puso ng lokal. Ah,
Kilala ni ano, nung kasama natin sa Bataan. Oo, kilala na. Kilalang kilala yon. At kilala niya na mabait talaga yon. Eh, Ay, kumusta kayo dyan ba, Brad Gilby? Balita ko, dumadami yung mga closet dyan. Oo, dumadami. Tama ba yung nabalita? Ah, every time na magkakaroon kami ng gathering, meron kaming bisita eh. Hmm. Maganda 'yon, maganda. Ah, Oo, kagaya nung sinabi ni, ni Sis Tata kanina. Kasi ang pinananakot ng mga manggagawa, ng mga KNP, ni Daniel Rason, pagka lumabas kayo sa saan kayo pupunta, mapapasama kayo dahil wala na kayong pupuntahang mabuti. Tapos ang tinanong ko siya, si Sis Tata, ano po ba yung nararamdaman nyo ngayon nung lumabas kayo? Mas naging maginhawa po yung pakiramdam ko, sabi niya. wait lang ah, hindi ako makapag-ano kasi pumasok umaga set up ko sa sasakyan. Oo. Kung alam ko lang, di sana nag-umpisa tayo. Kanina Oo. pa ako busing. Inaantay nga kita eh. Sabi ko, mukhang tulog pa ito. Ayun, ano bang i-update ko? Yung tulungan. Ay, oo. Marami ditong tulungan na tinatago. Hindi alam ng mga KNP dito yan. Hindi alam ni Brad Josel Malyari. Oo, tsaka ni Marvin Go. Hindi. Teka, naiwan ko yung relo ko. Balik ako. Naku, ipaalam natin ngayon. Brad Josel. Wait lang, Brad. Sige. Masaya to. Meron palang mga collection sa lokal ng Saskatoon na hindi ipinapaalam sa mga KNP nila. Naku, mukhang nangangamoy corruption. Hindi lang pala sa DPWH, talamak ang corruption. Sa MCGI din. Naku, sobrang talamak ang corruption kahit saan ka magpunta. Hindi ba abet sibog? Kaya nga, di ba, lagi kang itinatapon kung saan-saan, abet sibog, dahil napakarami mong sa mga kapatid. Naku, tanungin mo lang ang mga kapatid sa Arayat, tsaka sa Angeles, merong nawawalang tulungan sa Angeles. Buhay pa si Brad Candong Erese. Tapos pinasama, meron kayong kapatid na pinasama. 'Di ba, Abet? Yes. Ayun, edi mas maganda na kasi nanonood si Brad Josel. Lahat ng Yun. Tsaka si Daniel Rason, nanonood sila. Kaya nga sabi ni Sis Tata kanina, alam mo ba si Brad Daniel, sabing ganyan, na napakalakas mo mamintas. Kung ano-ano daw sinasabi mo, may mukhang palaka. Asar na asar siya. Kilala ko kasi sila Daniel Rason, buong pamilya niya. Kaya alam ko yung weakness nila. Yung tulungan na sinasabi ko, before pandemic, kami dito, naglikom kami ng for property para makabili kami ng lokal. Hindi na kami mangungupahan. Tapos, nagkaroon ng pandemic, edi huminto yun. Siyempre, wala kaming lokal. Actually, hindi ko alam kung huminto yung tulungan na yun, pero wala na kaming update. Tapos, bumalik na ulit, na-lift na yung, tawag dito, yung pandemic, di ba? Meron ng gathering ngayon. Ngayon, naisip nito ni Jojit Plastina ulit, yung manggagawa dito na, bakit hindi tayo, meeting namin to, STO, hindi tayo uli mangolekta ng for property para makaipon tayo, magkaroon tayo ng tawag dito ng lokal, hindi na tayo mangungupahan. Sabi ko, umalma ako, sabi ko, teka, di ba meron tayo dating pinag-iipunan for property? Nasa na yon? Bakit ngayon mangungulekta uli kayo? Alam ba ng mga kapatid yan?
Ang sabi niya, nakuha. Anong nakuha? Sabi ko, kasi nakita sa account natin, meron tayong tinatago dito, nakita sa distrito na meron tayong tinatago na for property. Tapos sabi nila, samantalang kami dito kailangan namin ng pera. So, pinull out yung pinag-iipunan na for property. Tapos nag-propose na naman sila. Sabi ko, wag nyo na uling, ako against ako, sabi ko. Kasi baka mangyari uli ito. Eh, syempre, extra effort na lang ng mga kapatid dyan, di ba? Baka mangyari uli ito, sabi ko. Ano na naman ihaharap natin sa mga kapatid? Sasabihin natin, nawala, dati may naipon na, di ba? Ang sabi ni Jojit, teka, 156. Sabi ni Jojit, hindi itatago natin. Iano natin sa ibang bangko. Gagawa tayo ng sariling account para hindi makita kasi transparent kami. Yung report, di ba? So ngayon, no choice ako. Syempre yung ibang officer hindi naman nagre-react. Dalawa lang sila, yung isang officer tsaka si Jojit ang nagpo-push niyan na magkaroon ng property. Sabi ko, okay, sige, pwede naman natin uling gawin yan. Make sure na every month na report nyo, financial report nyo, isama nyo. Magkano na yung collection, etc. At least nalalaman ng mga kapatid, yung pinagtutulong-tulungan nilang property ay magkano na. Diba? Correct. Kasi tinago nyo yan eh. So, ibig sabihin, hindi yan dapat makasama sa financial report eh. Sineperate nyo ng bangko yan eh. So bago ako umalis dyan, yun, lagi kong inaabangan yung report. Bago ako umalis, nasa 16,000 Canadian dollar na yun. 16,000 Canadian dollar. Hindi alam yan sa taas. Oo. Hindi alam yan. So, ngayon, news pa yun. Tapos, may mga closet na bagong anib, siguro mga ayoko sabihin, baka makita nila kung sino-sino yun. Nagtatanong, bro, ano yung nire-report nilang 16,000 na pera na ano yun? Sinabi ko, yung ganitong detalye. So sabi ko, bantayan nyo. Baka mamaya ma-dissolve na naman yan. Pinagtutulong-tulungan ng mga kapatid dyan, extra effort yan. Diba? Kaya yung sobre na walang laman. Ilang beses ako diyan kasi nagbibilang ako ng abuloy eh. Ilang beses yan noong pa man, hindi pa ganito ka-hype yung mga nag-e-exitan. Ilang beses na ako nakabilang ng sobrang walang laman diyan. So dati pa lang marami ng closet at marami ng napipighati sa tulungan na yan. Push sila ng push. Yung mga manggagawa dito, dapat push kayo ng push na magkalokal. Isa kayo sa mga tumutulong dapat na magkaroon ng lokal. Ang nangyayari, hanggang ngayon walang lokal, nakadalawang property na kayo. Dapat kayo ang nangunguna dito na magkaroon talaga ng lokal na sarili, di ba? Hindi yung ganyan, ipupush nyo, tulungan tayo, tapos yung unang tulungan nawala. Ngayon, umulit pa uli kayo. Sabi ko, high risk yan na mawala ulit. O di, yan, pamalianan nyo. At saka, dapat meron silang report na napunta nga sa district office yung unang pinagtulong-tulungan na kinuha daw nila. Oo, kung nasaan napunta yon, kung bakit, ano ginamit, ginamit ba sa hospital, sa ano? Hindi yung ganun lang na nakita eh. Nakita. O ano nakita? Sino may kasalanan? Ba't nakita yan? Diba? Ba't hindi nyo naisip yan dati bago kayo nag-propose sa amin ng ganyan na sinama nyo dun sa account ng Saskatoon, local Saskatoon. Kaya nung one time, meron ditong isang manggagawa, nung nandyan pa ako, dumadalo. Kulang, backlog sa MIDI, no? Kulang sa MIDI, ang daming backlog. Ina-attempt nilang kunin yan.
ina-attempt nilang, pwede ba tayong humiram dito, Brigitte? Sabi nung babaeng manggagawa. Hindi lang ako nagsasalita. Inaabangan kong ibigay nila. Syempre, nandun ako sa meeting. Sabi nung manggagawa, sabi ni Jojit, hindi po natin pwedeng galawin yan. Well, that's good. Kasi once na ibigay niya, naalma talaga ako nun. Oo, hindi. Siguro kaya hindi ibigay dahil alam na nandun ka at aalma ka. Oo. Naantay ko lang uli, sabihin ng closet, pinababantayan ko sa kanila sa financial report nila. Kung mayroon ng i-report na ganyan, kung magkano na. So, umalis ako April Oo. 16,000 Canadian dollar. So, magkano na ngayon yan? Kung talagang tuloy-tuloy yung collection na yan. 5 months na. 5 months na ang nakakalipas. So, dapat hindi na 16,000 yan. Oh. Yeah. Antayin ko kung ano yung report. We'll see. Diba? Tsaka nakita ko na masayang-masaya yung mga kapatid na Exeter dyan na pagka nag-get together kayo. Baka sa mukha na malaya na ang bawat isa. Totoo, nung di ba, nung tawag nung, alauna na sa'yo nun Kita mo sila, di ba? Alauna na ng madaling araw. Sabi mo, live tayo. Sabi ko, matulog ka na lang. Pumipikit ka na. Pumipikit ka na, live tayo. Sagaran kasi dito sa trabaho namin. Sagaran sa pagod. Ano ba kayo dyan? Wala kayong broken sked? Wala. Yung nasa sushi bar, broken sked sila. 8 hours lang sila. Tapos may 4 hours sa umaga, sa hapon, 4 hours sa gabi. Oo. Sabi ko, nila, hindi naman sila pagod. Actually, mas mas mahirap yun kasi, para sa akin nung nandiyan pa ako sa, sa Pilipinas, nagtrabaho ako dyan sa North Park Noodle House, Chinese restaurant dyan sa Makati. Yan ang pinakamahirap kong yan ang pinakamahirap kong schedule kasi pasok ka ng opening, after lunch, break time ka ng 4 hours, ang layo ko, Marikina ako. Babalik ako doon ng after 4 hours, di ba? Hindi na ako umuwi, may barracks kami doon. Kumaga yung isang buong araw mo, naubos. Naubos na. Yan. Yan, masarap doon sa North Park. Diyan sa, yung ginawa ng lokal ngayon sa Muñoz, yung dating Hapchan Tea House. Yan, kami dyan, pioneer dyan, mga kami nag-open yan. Hapchan Tea House. Doon sa, sa Along EDSA? O yung sa... Yeah, Along EDSA. Ano ba yung parang eskwelahan dyan? STI yata yun? Tapos STI meron convenience. Oo, may convenience store, di ba? Tapos tabi siya ng creek. Yan. Oo. Tapos sa likod yung ano ba tawag dito? Yung SNR. Yeah. Ayun. Siguro next time ko na lang yung iba pag may pagkakataon kasi malapit na ako sa work Extra lang ako. Sige. At least ngayon, bubulabog na naman ng mga KNP. Anong nang ginagawa ni magagawa kayong mga binabago niyo ulat? Tama. Ayan. Radiosel, meron dyan. Meron dyan 16,000. Ay, nako. Ibalik nyo na lang sa mga kapatid. Huwag nyo na lang huwag nyo na lang i-dissolve o i-divert nyo na naman. Parang nagkaroon ng collection dito sa hospital, 1,000 each kapatid. So ako, wala akong nagawa nun. Sa sa North 2, sa may Nueva Ecija, meron dapat bibilin na property doon. 16 million yata or 31 million ang pinagtulong-tulungan. Tapos nung bibilihin na, kasi na-hit na yung target, abay sinabi ba naman na nabili na daw yung property, may nauna na. Ngayon, wala na yung collection. Meron na naman silang nakitang property, bibili nila, nagre-raise na naman. Iisa pa.
ano. Iisa ang pa. Kinukuha Sige. nila. Oh. Yung sa ano, yung sa hospital na yon, kasi dito hindi ako nagpupush ng mga kagrupo ko nung group servant ako diyan na mangutang. Dito halos lahat ng group servant ipupush yung mga kapatid na pag wala, mangutang po kayo. Ako ever since hindi ko ginawa yan. Ang no choice lang ako na kaya napangutang yung mga kapatid dito diyan sa hospital. Kasi hindi naman ako nagbabae, galing na yun sa taas eh. Na meron tayong target na 1,000 Canadian dollar each member para sa hospital. Sabi ko doon sa mga kapatid, sabi ko, bro, pasensya na kayo, talagang ano to eh. Galing na to sa taas. Pero kung ako lang, yung para lang dito sa yung ordinaryong tulungan lang, tapos sasabihin eh, mangungutang, pauutangin ko yung mga kapatid. Hindi ko ginawa yan. Alam niya ni Brad Chris eh, nung kagrupo ko pa yan, pag sinabi ko na, bro, meron tayong tulungan na ganito, bahala ka na. So, it's either magbigay ka o hindi. Eh, nung closet na ako, ulan na lang sabihin ko, bahala ka na, wag na ka na magbigay. Naku, sabi ko, maano rito, madugo. Sabi ko nga, eh, yung isang nag-open sa akin na nanay, na inutusan siya na mangutang, walang trabaho yun. Walang trabaho. Yung lalaki lang nagtatrabaho, tapos maliliit yung mga anak. Isang baby, tapos siguro mga 3 years old yung isa o 2 years old. Pumunta yung officer doon, sabi niya, asan po si Brad? Pumasok eh. To make a story short, eh kayo po, eh wala nga akong trabaho eh. Mangutang kayo para ano, ganito, ganyan. So, sa sobrang nung kapatid, para lang maka-comply, meron child tax benefits dito. Suporta para sa mga bata. So, kinomit niya yun. Kinomit niya. Nung sinabi niya sa akin yun, sabi ko para na lang sa mga bata. Sabi ko po niya, mas napamura ako sa loob ko. Sabi ko para sa mga bata na lang yan. Diba? Tapos pumunta yung inagaw pa. Kumbaga, ngayon, ang himutok nung nanay na yon, sabi niya, yung binigay ko na yon, sasabihin mo, 20 years, 30 years, wala sa pananampalataya, hindi ba makakapagpatayo ng poste? Sabi ko, nag-aano yung kalooban ko nung kinekwento ng kapatid. Sabi ko, pambihira naman. Oh. Sabi ko, para sa mga bata na lang yan. Walang trabaho yung asawa mo. Kasi dito, bro, dollars din naman yung kinikita namin eh. Pero dito namin ginagastos eh. Hindi naman kami OFW na magpapadala dyan sa Pilipinas at yung conversion namin eh, times 50, times 42, di ba? Kada $1. Kaya sabi ko, ay nako. Sabi ko doon sa sis na yan, sabi ko, hindi ko ginawa yan. Sabi ko, pasensya ka na dahil na-reshuffle tayo eh. Dati, kagrupo kita, hindi kita tinutulak, hindi ko kayo dinadalaw na ganyan para mangutang. Kasi ang pananampalataya ko nun, kung hindi man ako makakumit, hindi tayo makapagbigay. Makapangyarihan ng Diyos. Diyos ang bahala sa iglesia. Hindi kulang ang Diyos. Hindi kulang ang Diyos, hindi tayo pagkukulangin kahit mamiss mo yan, kung ano man yung tulungan na yan. Di ba? Correct. Brother, exit muna ako kasi dito na ako sa work. Oh, sige. Ingatan na wa. Bye-bye po. Enjoy your day. Regards kay Sis Benji. Bye-bye po. Ayan. Sige, exit mo na lang ako. Hindi ko mapindot eh. Sige. Ayan si Brad Gilby from local ng Saskatchewan, Canada. Ayun po mga kapatid. Pareho po kami ni Brad Gilby. Noong destino po ako. Kahit saan ako destino, hindi ko pinupukpok sa pulpito yung mga target. Hindi. Bahala kayo kung ano yung maibigay ninyo kasi yun yung nasa Biblia eh. Magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Ayon sa kanyang iginiginawa.
Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit o kinakailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. The Lord loves a cheerful giver. Cheerful giver, nagbibigay ng masaya. So lahat ng ibibigay mo na hindi ka masaya, hindi malulugod ang Diyos. Ano ngayon ang sinasabi ni Daniel Rason? Sabi ni Daniel Rason, dito po sa iglesia na to, walang pilitan. Walang pilitan? Totoo ba, Daniel Rason? Huwag kang sinungaling, Daniel Rason. Anong walang pilitan? Ikaw, para hindi ka mapuputukan ng mga kapatid. Pero you are pushing your KNPs down to the KNC workers na pilitin, pukpukin, brasuhin ng mga kapatid. Kaya nga 'di ba sabi ng mga ibang mga KNP, brasuhan na to. Ano? Ginagawa niyong gatasan ng mga kapatid. Tapos biruin mo, yung child tax benefit ng kapatid na naikumit niya dahil daw nangangailangan ng gawain ng Diyos, nangangailangan daw. Ikinumit niya yung child tax benefit for kids. Tapos sasabihin mo 20 years, 30 years, wala kang pananampalataya? Anong klase yun? Daniel Rason? Ngayon, lumilitaw. Hindi lang po, mga kababayan, to all our respected congressmen and senators. Rin niyo po, pakikalampag niyo rin po itong pakiimbestigahan niyo rin po si Daniel Rason. Bakit po merong pondong malaki na inaalat ang Philippine government sa kapulisan, sa PNP? Bakit po siya nagbibigay sa mga pulis? Hindi po ba mga kagalang-galang na senador ng iniibig nating bansang Pilipinas na itong si Daniel Rason ay merong hidden agenda, merong interest? Sana po itong video po na ito ay makarating sa Senado para po ma-aksyonan. Para ma-aksyonan yung dapat pong aksyonan. Tandaan nyo po, mga kababayan, mga ginigiliw nating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating pong mga video, na hindi lang po sa DPWH ang merong korupsyon. Kasi nakita ko kanina, nag-browse ako, sino ba yung Biskaya ba yon? Na yun na trending ngayon yun dahil sa ganito ganyan. Maraming korupsyon sa MCGI. Kaya sana po mga kagalang-galang nating mga ng batas ng iniibig nating bansang Pilipinas, sana po pag mapagtuunan nyo rin po pansin ito pong karaingan ng mga mamamayang Pilipino din from MCGI. Ayun, nag-shoutout si Brother Wency Bound na Senator Riza Hontiveros. Sabi ni Lola Cute Diskaya ng DPWH. Yun po mga kapatid. Meron pa po ba kayong mga gustong pag-usapan mga kapatid? Mukhang wala nang gustong mapag-usapan. Sabi ni Brad Michael Luna, sino to? Yun, shout out watching live from ADD. Ayun, nanonood daw siya. Live daw, nanonood siya ngayon. Nasa central dito. Nako. Iba na to. Kanina kasi meron akong ka-chat, nagpakilala siya, in-introduce niya yung sarili niya. Meron po akong kapatid na kabatch niyo po sa seminar. Dumadami yung mga exeter at saka closet na mga kabatch ko sa seminar ng pagkamagawa. Sabi ni Brad Marvin Patricio, kasi ang pananampalataya nila ay ang pera lang ng kapatid.
Kaya nasa niya 10, 20, 30 year ay wala nang pananampalataya. Lahat na sinasabi mo na yata, wag ka lang nila baligtarin. Sabi ni Lola Q. Anong yata? Yun. Hindi ko magets yung lahat na nasabi mo na yata. Huwag ka lang nilang baligtarin. Yun. Yun po mga kapatid. Ano pa po ba ang gusto nyo mapag-usapan? Anyway, given na yan sa kanila. Kahit baligtarin po nila ako, naku, napakaraming magpapatotoo. Inihintay ko na nga lang talaga na idemanda nila ako. Kasi yun yung ano nila ngayon. And sa lahat po ng mga kapatid, naku, mga kapatid, na kung napanood nyo po yung short video namin ni Mama Mary kahapon, Mrs. Myra Rason, nag-usap-usap pala yung si Daniel Rason na ipapa-terminate daw si Myra Rason. Sabi ko, good luck na lang kung kaya nila yon na ipa-terminate. Nako. Sabi ni Michael Luna, tanong po, meron po bang record na nakipag-debate ni minsan si DSR, nagdoktrina or Bible study man lang? Wala po. No. Zero. None. Wala po. Wala po siyang record ni Kamusta na po si Doc J, bro? Hindi ko po muna po pwede disclose kung ano po yung kalagayan ngayon ni Doc J. Ang ano ko lang po is let us pray for Doc J and his family. Yun po muna. And hindi na po ako po pwedeng mag-disclose ng any information regarding that matter. Sabi ni Michael Luna, or nag-texto man lang ni minsan sa patay. Wala. Biruin mo, tsuhin niya yung namatay, leader, hindi man lang siya nag-texto. Hindi ba kayo nagtataka mga kapatid? Di po ba merong teksto sa patay? Yung ang mapalad na kamatayan. Bakit namatay yung leader ng iglesia? Wala man lang wala man lang teksto na ang mapalad na kamatayan. Ibig sabihin, hindi mapalad ang kamatayan ni Brad Eli Soriano? Nagtatanong lang po, Mr. Kaka, ayan na si Kaka, bukaka. Ayan, si Daniel Rason. Si Daniel Rason, ang tatay ni Daniel Rason Jr. na my boy lollipop. Ayun, nilalagyan ng pampatulog yung red wine para makapag-lollipop. Ay, nako. Nako naman. Ayun, mga kapatid. Meron ka pa bang tanong, Michael Luna, from Central ADD Apalit, Pampanga? Sabi ni Lola Cute, yun, nadali mo. Di siya nagteksto kay Bes nung namatay. Exactly. Bakit? Bakit, Daniel Rason? Hindi ka nagteksto. Or meron naman siyang recorded na teksto. Sa bagay, awkward na yung pakikinggan mo, ipi-play mong teksto, yung nasa kabaong. Awkward. Di sana ikaw na or isa man sa mga KNP mo, pinagpaksa mo ang mapalad ng kamatayan. Di ba, Daniel Rason? Meron po kasing kamatayan hindi mapalad. Bakit? Biro mo, mapalad ba yun? Kapalaran ba yung kamatayan? Nasa akto ka ng pangalon niya? Nasa akto ka ng gawang kasamaan? Ayun, kaya hindi nyo maiteksto yung ang mapalad na kamatayan kasi namatay si Bes on the spot sa akto na nakikipagtatluhan. Ay nako. Sabi nga ng mga nagtatanong sa akin, sino kaya yung bumira kaya inatake? Nasaraguysoy. Sarap at aroy. Sabi ni Lola Cute, sad truth, yes. We have to accept the fact, mga kapatid. Pero nga ang kapatid sa Australia na nag-message sa akin, sabi niya, bro, hindi ko po hanggang parang I felt betrayed. Masakit na masakit
malaman ko na ganun po pala yung nangyari. Sabing ganyan. Ako po, sabi ko, ang tinitingnan ko na lang kung ano man yung mabuti na natutunan ko. Hindi ko naman po mai-instill sa inyo, mga kapatid, yung personal na nararamdaman ko. Ang may papayo ko lang, kung ano man po yung mabuting natutunan ninyo, ikip ninyo. Ikip nyo po, mga kapatid. Ngayon, kung ayaw nyo po, nasa sa inyo po yun, mga kapatid. Basta ang hangad po namin ay mapabuti po tayong lahat. Hindi po kagaya ng hangad po nila na mapasama po tayo, mga kapatid. Let us prove them wrong na tayo, kaya nag-exit tayo dahil sa mali, sa sukab at lilong pamamahala ni Daniel Rason. Kagaya ng sukab at lilong pamamahala ni Padre Damaso sa panahon ng mga sinaunang mga ninuno po natin, mga kapatid. Ganon din po. Sana, mga kapatid, sana po, mga kapatid, ay makapagpatuloy tayong lahat sa ating pong kanya-kanyang pamumuhay na masaya, na maiksi lang po ang buhay, mga kapatid. Pagtuunan po natin ngayon ng pansin yung sarili natin, yung pamilya natin, yung mga kaibigan natin. Nung nakaraan nga, merong nag-message sa akin, bro, sabi niya ganyan, after more than 20 long years na nineglect ko yung pamilya ko dahil sa iglesia na to. Ngayon ko lang po sila imimit, sabi niya yung mga friends and relatives ko. Tapos nag-video call siya. Masaya-masaya po ako ngayon, bro, sabi ganyan. Kahit na more than 20 years ko na silang nineglect, ay hindi po pala sila nagalit sa akin. And masaya sila dahil meron na akong time para sa kanila. Kaya, mga kapatid, sabi ni Brother Ray Barcelona, nagdi-dinner daw si Bes kasama pamilya ni Yuli. At nung pumunta banyo, doon daw inatake, sabi ni Rizal Underground. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Hindi po totoo yun. Siyempre, gagawa na lang po sila ng story, mga kapatid. Gagawa na lang sila ng story dahil I know Rizal Underground. And I have nothing against Rizal Underground. And we already talked about that matter, that issue. And yun po, mga kapatid. So much for that. Ayun. Kung hindi totoo yun, edi tanong natin. Hindi pala totoo yun. Bakit ngayon walang teksto? Kung hindi totoo yun. Nako. Ilang beses na kasing inatake si Bes. And yung isang atake niya, nandun ako. Kasama akong nagbuhat sa kanya from bathtub na naked siya. Kasama akong nagbuhat nun. Nandun si Resty Reyes, nandun si Don Capulong, sino pa ba? Ito pa pala. May nag-message sa akin. Sabing ganyan, kung malalaman mo ba na nanonood ng porn movies si Brad Ellie, matitisod ka ba? Sabi ni Alex Adora. Sayang, patay na nga lang si Alex Adora eh. Tapos, sabing ganyan. Kaya naman nanonood ng porn movies si Brad Ellie dahil kailangan niyang malaman kung ano yung nangyayari sa paligid. Yan. Meron pong makakapagpatunay niyan. Lahat po ng mga sinasabi ko, mga kapatid, merong makakapagpatunay. Pati po yung 4 hours before ng pasalamat, mangangalabit pa dahil sinumpong ng Katimonan, Quezon, si Bes. Kaya yun, si Don Capulong nga sabi ni Kasangkay, ako yung nagpintura ng ng bahay nila.
Nakita ko yung ilalim ng kama nila doon, Kapulong. Ang daming Betamax na tape na puro bold movie. Yun. Yun lang ang masasabi ko. Ay, nako. Siguro po mga kapatid, hanggang dyan na lang po muna. Brad Ray Barcelona, gusto niyo pong umakyat? Sino po bang gustong umakyat dito? Ay, wag na. Wag na si Brother Ray Barcelona kasi nasa Pilipinas siya. Nagme-mekos-mekos din si Bes. Yun. Meron pa po ba kayong gusto sabihin, mga kapatid? Shoutout natin yung mga nandito nanonood ngayon kay Brother Wilfredo Raplisa, kay Kira Yamato, kay Sister Popot Manimbo na aking executive producer, kay Brother Roger D. Gonzalez, kay Lola Cute, kay Brother Ronnie Kipen de Rosario, kay Greg Gonzalez, kay Brother Willie Lugtu, kay Brother Marvin Patricio, kay Sister Dolor Geca, kay Brother Tom Buendia, kay Brother Rodolfo Bitoy Cruz Senga, kay Golita, kay Brother Ray Barcelona, kay Sister Edita Bustos Nasal, taga Betis Guagua, Pampanga, kababayan ni Don Kapulong, malaki ang ilong. Ayun, hindi ako nagsabi nun kasi pagka nag-aanuhan kami ng mga bata, nila Sidsid, nila Yeye, Don Kapulong, malaki ang ilong. Yun. Pagka nagbibiroan kami. Sabi ni, nanonood din si Brother Rup. Hindi pwedeng banggitin to. Ayun. Tapos ito pa, si Brother Johnny Peras at saka si Brother Netsky Semog nanonood. Yun, ako, dumadami. Sobrang dami ng mga closet at silent exiters sa lokal ng Singapore. Sabi ni Lola Q, tulugan na po, sleepy na ako, lobat na cellphone ko. Sabi ni Sister Bebs Candado, Guadalusa, good eve po. Ingatan nawa lahat, bye for a while. Ayun, sige po mga kapatid, ingatan nawa po tayong lahat ng Panginoon. At muli, pagbati ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan. And the truth shall set us free.